At gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa araw po na ito na binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na maghayag ulit ng kanyang salita. It's always a great privilege to preach the Word of God. And I want to take this opportunity to appreciate my mommy and my daddy, especially my mommy na nandito po, ang atin pong mami ko lang, mami nyo rin, atin pong nanay, nasa pananampalataya. Amen. Happy Mother's Day po, mami, at salamat po sa pagpapatayo po, sa pagpayroon ng pulpito. Amen! Woo! Ayan. Sino mo, palampakan natin si Lord. Amen. Batiin mo yung katabi mong nanay, nasa likod, nasa harap. Sabi mo, Happy Mother's Day. Amen. So, ayun. Amen. Sa lahat ng mga nanay, tumatayong nanay, kahit ikaw ay tatay, ngunit tumatayo kang nanay, Happy Mother's Day sa iyo. So, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan, ay pamamagatan po natin to honor the mothers out there. Amen. Spiritual man o biological. Amen. Na nagse-celebrate ngayon upang parangalan sila, alalahanin kasi they deserve to be remembered. They deserve to be honored, to be appreciated. They deserve to feel your love because all their life they devote their time to love you. Correct? Amen. Nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, mahal na tayo ng nanay natin. Tama? From the moment she knew na ikaw ay nasa tiyan niya, minahal ka na niya. So, deserve ng mga nanay ngayon na maalala natin sila. Tama? Deserve ng mga nanay ngayon na mapasalamatan sila at maparangalan. Amen. Do you agree? Amen. Amen. Kaya ngayong umaga ang ating pong pag-aaralan ay pamamagatan po natin to love God is to love your mom. Amen. Amen. Ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugang dapat mahal mo rin ang iyong ina. Amen. To love God is to love your mom. Basahin po natin ang Exodus chapter 2, verse 1 hanggang 10 sa New Living Translation at sa Ang Salita ng Diyos Translation. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae. Hindi po pwedeng maging nanay, di ba? Kaya nga nanay, babae. Pero syempre, may mga tatay na walang asawa ngayon, amen, pero tumatayong ina. Amen. Nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Next verse. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Konting background po. Bakit itinago po ng babae yung kanyang anak nung nalaman niya po, nung nakita niya, nanganak na siya, amen? Nakita niya si Moses. Moses po yan eh. Nakita niya, bakit niya tinago ng 3 buwan? Ito po yung background niyan. Yung hari po ng Ehipto, pinapapatay po ang lahat ng lalaking bata. Lahat ng maipapanganak na lalaki. Dahil nakita niya na parang ang bilis dumami ng lahi ng mga Hebreo. Ng mga Hebrews. Kaya may nagpayo sa kanya na ganito na lang para hindi sila, baka dumami sila, mapagtulungan tayo, masakop tayo. Ang ginawa, may nagpayo dun sa hari na ipapatay ang mga lalaki. Ang ipipreserve lang yung mga sanggol na ipapanganak na babae. So, tinago ngayon ng nanay kasi ayaw niyang mapatay yung anak niya eh. Amen? Ayaw niyang mamatay si Moses. Wala pang pangalan si Moses noon. So, 3 months, sabi doon, pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman na papyrus at pinahira ng alkitran. Yan, alam ng mga nanay yan. Amen? Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog. Next verse. Nakatayo naman sa di kalayuan ng kapatid na babae ng sanggol para tignan kung ano ang mangyayari dito. Kasi she needs to let go. Amen? So, ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog ng Nilo para maligo. So, andito nga na ngayon yung prinsesa. Take note ha, meron kasi tayong 2 nanay na pag-uusapan ngayong umaga. Okay? Pumasok yung prinsesa para maligo doon sa ilog kung saan pinalutang
yung basket kung saan nandun yung sanggol na si Moises. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa mataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Verse 6. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sa New Living Translation, when the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying and she felt sorry for him. In other translations, she felt compassion towards him when she saw the child. And from that moment on, she recognized the identity. Hindi man niya kilala yung totoong nanay noon, pero alam niyang Hebrews yun. Amen. May message ni Lord. This must be one of the Hebrew children, she said. Isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Verse 7. Pagkatapos lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Next verse. Verse 8. Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid na sanggol. Yes, go. The princess replied. So the girl went and called the baby's mother. So nakuha niyo yung kwento? Diba? Yung tunay na nanay ngayon ang kinuha para mag-alaga. Talagang pinlano nila eh. Kasi ang puso ng nanay kailangan niyang ma-preserve yung anak mo. I need to protect my son. Kahit it means that I have to let him go. Kahit ibig sabihin nun, kailangan ko siyang itiwala muna sa Diyos. Amen. Next verse, verse 9. Sabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Take this baby and nurse him for me. The princess told the baby's mother, I will pay you for her. So the woman took her baby home and nursed him. Talagang mothers knows best. Amen. She nursed him. Next verse, pinakahuli. Later, when the boy was older, his mother brought him back to Pharaoh's daughter, ang naging legal na nanay, who adopted him as her own son. The princess named him Moses. Sinong nagpangalan? Sinong nagpangalan? Yung princess. Amen? From the moment she saw the child, she knew the identity. Amen? She felt the compassion of God and she raised Moses as her own. Amen? The princess named him Moses, for she explained, I lifted him out of the water. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa umagang ito, I hope na nakuha niyo po kahit yung gist ng mensahe ng Panginoon. Paki-flash po yung dalawang imahe ng dalawang nanay. Yung una po, amen. That is Jochebed. I-search niyo po, meron po yung pangalan eh. Yan po yung totoong nanay ni Moises. Na para maprotektahan ng anak niya, kailangan niyang magtiwala sa Diyos at i-release. Amen. Hello, moms. She needs to let him go. Kahit ang ibig sabihin nun, hindi siya ang magpapangalan. But to keep him protected, she is willing to let Moses go. Nakita nyo? I love the image. Ganda, no? But on her heart, she's a mother. Pangalawang image, the princess and the Pharaoh's daughter. When she saw the child, I believe this stands as our spiritual parents. From the moment they saw you, from the moment she saw you, she knew that God has a plan for you. Yes.
From the moment she saw you, she knew that you are a children and a child of God. From the moment she saw you, she felt the compassion of God. And she kept your identity that God lifts you up. So we want to honor today our biological moms and our spiritual moms. Sige po, palakpakan natin sila. Ang mga nanay na nagsakripisyo. Amen? Ang mga nanay na handang ipaglingkod ang kanilang mga anak sa Diyos. Ang mga nanay na kahit anong mangyari, poprotektahan nila ang kanilang mga anak. Kahit minsan ang ibig sabihin nun, hindi mo muna sila makakasama. Amen? May mga panahon na talagang wala kang ibang magagawa kundi ipag-itiwala na lang sila sa Diyos. At may mga nanay naman na hindi mo kadugo. Pero kung mahalin ka, parang anak ka talaga nila. May mga nanay talaga na hindi sila ang nagluwal sa'yo. Pero nung unang beses ka pa lang nilang nakita, anak na ang tingin nila sa'yo. Saludo po kami sa inyo. Kaya lahat tayo mahal ni Lord. Kasi gusto ko sabihin sa inyo ngayong umaga, amen, they are the extension of God's love and compassion towards us. Amen! Kaya upang mahalin sila, ang ibig sabihin nun, mahal mo rin ang Diyos. At kung mahal mo ang Diyos, imposibleng hindi mo sila magagawang mahalin. Amen? These two person in your life, amen, itong dalawang nanay na ito na darating sa buhay mo, sila ay pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos para sa'yo. Lahat sila, parehas silang may impact sa destiny nating mga anak. Parehas sila, meron silang role sa buhay natin. Parehas silang pinili at tinawag ng Diyos upang alagaan, arugain at dalhin tayo sa ating destiny, sa ating patutungo. Kaya po, ako konting testimony po, no? 3 po ang aking nanay. Yung 2 po, nanay yung isa biological mom, yung isa po stepmother, yung isa po yung aking spiritual mom. Akala niyo may isa pang iba, spiritual po yung isa. Amen. Spiritual mom. Wala nang iba. Amen. Kahit may mag-apply, wala nang iba. Joke lang. So, yun lang po ang aking mga nanay. Amen. Biological, yung aking stepmother at ang aking spiritual na nanay. Ako po'y pinagpalang lubos ng Panginoon dahil minahal po ako ng 3 nanay. Amen. Sabi nga, yung isa kong nanay, aking kadugo, I finally understand kahit yung konting bagay na naging dahilan niya kung bakit niya ako iniwan. Amen. I read one of her suicide letters and she said na wala na akong makita. Ito sabi niya, wala na akong ibang makitang paraan kung paano po pa kayong poprotektahan. Wala na akong ibang makitang paraan kung paano pang magiging maayos ang buhay niyo, kundi umalis na lang ako. Yun ang sabi niya. And somehow I understood that yun kasi yung nakikita niya. Yun yung naiintindihan niya sa sitwasyon, na wala nang ibang paraan para maging maayos yung pamilya namin at maging maayos kami mga anak niya, kundi mawala na lang isang mundo. So, sa pagkakaunawa niya, ginawa niya yung makakaya niya for her children. Amen? And one is my stepmom na kinuha na rin po ng Panginoon. She raised me as her own. She loved me and took care of me as her own. She supported me kung saan ako nilalagay ng Diyos. She supported me even in my career. Kung ano gusto kong kurso, she supported me when she's still alive. And my spiritual mom, ito po yun, yung unang beses ako nakita ay pinag-pray ako. Amen. Ipinanalangin ako, pinalaki ko. Amen. At patuloy na inaruga, spiritual, inalagaan. Kaya mapalad po tayong lahat
Kaya po sa oras na ito, dadako na po tayo sa ating puntos. Amen. Sa mga nanay dyan, mahal ka ng Diyos at nakikita ng Diyos ang mga pagod mo. Mahal ka ng Diyos at nakikita ng Diyos ang mga sakripisyo mo. Marami pong mga nanay ngayon, hindi nila kasama ang anak nila. Amen? Kasi alam mo, naiintindihan mo na yung mga anak mo nasa ibang lugar, kailangan nila magtrabaho. Amen? O kaya naman, katulad ng mami, ang kanyang mga anak po ngayon, nasa ibang churches, outreaches, kailangan nilang maglingkod sa Panginoon dahil may assignment si Lord sa kanila. But, hindi yun ikinasama ng loob ng nanay. Amen? Dahil katulad ng isang nanay kanina, no, she's willing to let go. She's willing to release them. Because she trusts God. But to protect to protect them. Kaya number 1 po, mothers protect. Ang mga nanay, ang unang ugali po niyan, amen, ang una parang manok eh, amen, talagang po protektahin mo yung mga, ang tawag doon, mga sisiw mo, amen po, tama, ganyan po ang mga nanay, they will do everything just to protect us, amen, sa abot ng kanilang mga makakaya. Godly moms fight for children's welfare and destiny. At ito po yung nakita natin sa buhay ng biological mother ni Moses. Hindi siya pumayag nung nakita niya yung anak niyang lalaki. Dahil pinapatay ang lahat ng anak na lalaki, hindi siya pumayag na makasama si Moises sa mapapatay. Talagang pinotektahan niya, kahit ang ibig sabihin nun, kahit hindi na niya ako makita bilang nanay, kahit hindi na ako matawag na nanay, kahit hindi na lang malaman ni Moises na ako talaga yung totoong nanay, basta mabuhay lang siya. Amen? Because mothers protect, because of the love of God, they acknowledge your identity and honor God's plan for your life. Hello, mga nanay! Tama po ba? Gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Tama? Hindi ka, may nanay ba dito na, walang plano si Lord sa'yo, bahala ka dyan, maging tambay ka na lang. Walang ganon! Hello? Ang mga nanay, nire-respeto ng mga nanay kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ng kanilang mga anak. Kaya nga mga nanay, amen, dahil kayo po ay pinili ng Panginoon upang pamahalaan ang inyong tahanan, ang inyong pong mga anak, amen, isa po tayo dapat sa mga tao na nakakakita ng plano ng Diyos sa kanila. Amen. Amen. Katulad na sinasabi ko kanina sa Carmona, dapat ang mga nanay, kayo po yung nagpupush sa inyong mga anak. Na maglingkod sa Panginoon, lumapit sila sa Lord. Because sa pagmamahal ni Kristo, katulad niya sinasabi kanina, because mothers love are the extension of the love of God. Hello? Ito yung pag-ibig ng nanay mo sa'yo ay ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. They support and they correct. They discipline to protect. Minsan, di ba, tayo mga anak, hindi natin maintindihan bakit tayo napapagalitan, bakit tayo napagsasabihan, pero ang totoo, dahil sa mahal tayo ng mga magulang natin. Amen. Amen? At ginagawa nila yon hindi dahil sa bigla na lang nilang naramdaman yun na mahal ka nila. No! It is the love of God. Amen. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na merong isa na kahit anong gawin mo, hindi ka susukuan. Amen po ba? Merong isang tao na matitira sa buhay mo na kahit ano pang kabulastugan ang nangyari sa'yo. Amen. Yung nanay mo nandun sa likod, handa kang saluhin. Hello? Kaya nga di ba minsan may mga kapagkakamanan na nag-away, ano ba yan? Bakit pa kasi nalupay si kuya? Iyan mo siya. Di ba yung mga ganon? Ayaw mo na kasi si kuya. Ayaw mo siya, ma. Di ba? Pero yung nanay, hindi. Kailangan ako ng kuya mo. It is the love of God. The unconditional love of God. Na minsan kahit tayo yung rebelde sa loob ng bahay, alam mo yun, at the end of the day, biglang may isip mo, hindi ako susukuan ng nanay ko. Kasi alam mo, totoo. Minsan, papakita nila sa'yo na parang sumpo na sila sa'yo, pero hindi totoo yun. Nagtuturo lang sila. Amen. Amen. Hallelujah.
Mahal na mahal tayo ng Diyos kasi they discipline to protect. Kaya tayo namang mga anak, huwag nating ma-misinterpret ang ating mga nanay. Ito yung parte natin, protect their heart as well. Wala akong kausap ng mga kabataan. Alam niyo po, sabi ko kanina sa Carmona, iba kapag nawala ang nanay sa bahay. Nung mga unang taon ng pagkawala ng aking pagkamatay ni Mama, pag umuwi ako sa bahay, nalulungkot talaga ako. Kasi ang tahimik. Sabi nila, ang nanay daw ang ilaw ng tahanan. Tsaka Bluetooth speaker. Amen. Sa umaga pa lang, maririnig mo na. Tama? Kaya nung mga unang araw ng taon, buwan, nawala si Mama, kinuha siya ng Lord. Pag uuwi ka, uupo ka sa sofa, parang iba eh. Parang, alam mo yung parang malamlam yung tahanan. Kaya tayo pong mga kabataan, hanggat nandyan ang mga magulang natin, take every opportunity to let them feel that they are valued, loved, and appreciated. Kasi, totoo lang, sa mundong ito, walang katulad ng pagmamahal ng isang nanay. Yung tipong minsan kahit mali ka na, pagtatanggol ka pa, hindi dahil sa kinukonsinti ka, pero dahil sa pinoprotektahan ka. Pero pagdating naman sa bahay nyo, ikaw naman ngayon ang pagagalitan. Di ba? Ganun ang mga nanay. Amen? Ipagtatanggol ka sa labas, pero humanda ka pag uwi. Humanda-handa ka na pag uwi. Amen. Parang mga tulog kayo ngayon. Amen. Kaya mga nanay, nakakarinig pa kayo dyan. Hallelujah! Kasi mahal natin. Mahal nyo ang inyong mga anak dahil yun sa pag-ibig ni Kristo. Children, do not grieve the heart of your mother. Sinasabi ko sa inyo, yung sinabi ko kanina sa Carmona, sasabihin ko rin sa inyo, kapag nasaktan nyo ang nanay nyo, promise, hindi kayo makakatulog ng maayos. Naranasan nyo ba yon? Yung alam mong masaktan mo nanay mo, kaya hindi ka makatulog. Iniisip-isip, hindi ako pinamansin ni Mama. Amen? Alam nyo po, ako po, nung nahuway Mama ko, mas okay pa sa akin pagagalitan ako. Mas gusto ko yun. Yung bubungangaan ako, pagagalitan ako, kaysa yung hindi ako nakakausap. Ako po. Para sa akin, torture yun. Kapag sinasilent treatment ako, ibig sabihin, medyo malalim na yun. Hindi ka makatulog ng maayos eh. Tama? Minsan, hindi ka pa makalabas ng kwarto. Amen. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, do not grieve their heart. Huwag mo sasaktan ang puso ng iyong ina. At kung alam mong meron kang pagkukulang sa nanay mo, meron kang nagawang mali sa kanya, huwag kang matutulog ng hindi ka nagsusot. Lalo na mga Kristiyano ang nanay natin, ay naku, yari tayo kay Lord talaga yan. Pag sinaktan natin ang ating nanay. Nananalangin yan, close sila ni Lord. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Amen. Kung patulugin ka ng Diyos kapag sinaktan mo siya. Amen. Ayaw nila, Mami. Amen. They are extension of God's compassion and mercy towards you. Hallelujah. Kaya mga kapatid, love them. As they protect you, protect them also. Maraming mga kabataan ngayon, nilalako nila ang nanay nila. Opo, totoo po yun. Marami po akong kilalang ganun. Nagchat-chat sa kaibigan. Nagchat-chat sa mga kaklase. Inilalako ang nanay. Ganto nanay ko, sana baka mapanood ako eh. May kilala po akong ganun. Nag-post siya sa IG. Sabi niya, sana mag-crash na lang yung aeroplano na sinasakyan nanay ko. Kasi flight attendant yung nanay. Ganun po katindi mga kabataan niya. Pag napapagalitan sa bahay. Kung paano ka protektahan ng nanay mo pero hindi mo pinoprotektahan ng nanay mo. Repent. Lalo na kung ang mga magulang natin at nanay natin ay Kristiyano. Kasi haharap talaga tayo sa Lord. Sisingilin talaga tayo ng Diyos dyan. Amen.
Hallelujah. Electric fan kasi yun. Tama? So, mothers protect. Number 2, mothers care and guide to leave a legacy. Number 1, you love to show you the love of God. And number 2, they guide and they care to leave a legacy. May legasiya ang mga nanay natin sa atin kung paano silang gumabay at mag-alaga. For godly moms, nothing can make them live for joy but to see their children become successful and happy. Correct? Mga nanay, walang ibang masasayang pa sa puso mo kapag nakita mo ang anak mo matagumpay sa buhay kay Kristo. Amen po ba? Kung baga parang, sige, kahit hindi na lang nila ako maalala, makita ko lang sila na maayos sila. Amen. Totoo yan, mga nanay. Makita mo lang ang anak mong masaya, masaya ka na rin. Hallelujah. They pray, they remind, they teach, and they exemplify. Tama? They lead by example. They live. They lead and they live by example. Kaya nga sabi, di ba, kung ano doon nakikita sa matanda ay ginagaya na bata. Yan ang mga makadiyos na nanay. Amen. Masaya sila kapag nagiging successful ka. Lagi silang nananalangin para sa'yo. Lagi silang nagpapaalala. Amen? Kaya salamat sa mga nanay na hindi nagsasawang magsalita. Amen? They live by example. Ang buhay nila, gusto nilang makita mo yung buhay nila as something na dapat mong pamarisan kung paano silang manalangin, paano silang maglingkod sa Panginoon, kung paano silang manampalataya sa Lord. Kaya kasabi ng Proverbs chapter 31, her children praise her. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at karapat dapat siyang parangalan bilang isang ina. Kasi ganun eh. Godly woman, godly mom. Amen. Kaya mga anak, tayo namang mga kapatid, take care of them as well. Nakakadugo po ng puso yung mga anak na hindi marunong mag-alaga sa nanay. Amen? Minsan naantayin pang magkasakit bago mag-alaga. Take care of them as well. Listen to her. Imitate her godliness. Seek her prayer. Seek her prayer. Hanap-hanapin mo yun. Hingin mo palagi yun, ma. Pag-pray mo ko, ma. Mami, can you pray for me, please? Can you lay your hands upon me? It's a spiritual thing. Pero ang laki ng impact nun sa buhay ng isang kabataan, ng isang anak, na merong nanay na nananalangin para sa'yo. Ito po, testimony. Kinuwento sa akin ng ate ko po, na kinuwento sa kanya ng leader niya, mga kwento-kwento, pero totoo. Amen? Kinuwento sa kanya ng DG leader. Amen? Na meron silang na-encounter na isang mangkukulam. Amen? Mangkukulam, na ang kinukwento ng mangkukulam na yon, kapag na may lumalapit sa kanya na nagpapakulam, meron daw may mga cases daw na hirap at hindi niya magawang kulamin yung mga pamilya na may nanay na nananalangin. Nadidistinguish daw po yun ng mga mambabarang. Nadidistinguish daw po yun ng mga espiritista at mga mangkukulam kapag kahit yung bata ay covered by prayer. Diyan ba kayo? Kaya magpasalamat po tayo kapag may mga nanay po tayo na walang sawa ang panalangin para sa atin. Kasi hindi mo man nakikita, pero yung panalangin ng nanay mo, pinoprotektahan ka kahit saan ka magpunta. Kahit sa mga oras na hindi mo pa siya kasama, o sa mga oras na kinuha na siya ng Panginoon, their prayers are being honored by God. Ino-honor ng Diyos ang panalangin ng mga nanay. Kaya alam niyo po, mapalad kayong mga kabataan na meron kayong mga Kristiyanong magulang na nananalangin para sa inyo. Ang daming mga kabataan ngayon, they are very defenseless. Wala silang proteksyon kasi walang nanay na nagpe-pray para sa kanila. Pero tayo po, yung mga nanay po natin dito, especially our mommy, ay yung mga asawa ninyo.
mga tatay. Amen. They are prayerful. They pray for their family. And God listens to their prayer. Diba? Yan ang prayer warrior ng bahay eh. Ang mga nanay. Correct? Yan ang prayer warrior ng mga bahay. Kaya wag po nating babasta-bastahin ang prayer ng isang nanay. Kasi totoo po yan. Mga demonyo, alam na alam yan. Amen? Mga demonyo, alam na alam yan, hindi nila kayang galawin ang isang bata na pinapanalangin ng nanay niya. Kaya alam niyo po yung ate ko, isa yun sa mga testimony niya, araw-gabi, talagang pinagpipray niya si Asyong. Lagi yan, sinasabi niya sa akin, Marie, isama mo rin siya lagi sa prayer. Laging ganun. Sama mo rin, kailangan malakas ang prayer ha. Kasi yun daw turo ng BG niya, BG leader niya. Kailangan yung out loud, sabi niya ganun. Para yung mga espiritu dito sa bahay, sabi niya ganun. Na-addict na yata talaga to. Sabi ko, para yung mga espiritu dito sa bahay, maalis daw. Kailangan tulungan mo ako pag-pray natin talaga. Para hindi na nagkaka-nightmare si Asyong. Ganun pa siya. Ganun nanay eh. Amen? Kaya mga nanay, continue to pray for your children. Minsan nakala mo wala nangyayari? Ay, akala mo lang yun. Amen? Pinakikinggan ka ng Diyos. Ino-honor ng Panginoon ang pananampalataya mo. Hallelujah! Minsan kahit matigas ang ulo ng anak mo, pero dahil ikaw ay nananalangin, dahil nakita ni Lord ang pananampalataya mo, God protects your children. Nandun yung guidance ng Panginoon sa kanila. Hallelujah! Kaya, take care of them, listen to her, imitate her godliness, seek her prayer, and number 3, at ang pinakahuli ko, mothers do not give up. Hello? The word is sacrifice. Ang mga nanay, hindi talaga sumusuko. Sumuko na ang lahat sa'yo, pero siya hindi kanya susukukan. Tama ba, mga nanay dyan? Hallelujah! Amen? Di ba, may mga kabataang itinapon na ng lipunan, pero para sa'yo, di ba, katanggap-tanggap ang aking anak. Kamahal-mahal, ang gwapo, ang ganda. Amen? Correct? Hallelujah! Kaya sa mga kabataan naman, napakiramdam mo, you are neglected by your mother. Do not worry. Sabi ni Lord, though your mother or your father forsake you, the Lord will never forsake you. Amen? Alam niyo po may word si Lord kanina, may revelation si Lord kanina sa Carmona. Bago po kami matapos mag-worship, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, kung pakiramdam nila na bigo sila bilang isang nanay, huwag silang mag-alala kasi hindi nabibigo ang Diyos. And I hope and I pray na meron kinakausap si Lord ngayon dito na pakiramdam mo kasi sa sarili mo na bigo ka bilang isang ina. Marahil ang anak mo nagrebelde, nag-aklas, nag-addict, napariwara, o magkaaway kayo, hindi maganda ang relasyon mo sa anak mo at sinisisi mo ang sarili mo, sinasabi mong nabigo ka bilang isang nanay. Pero dahil lumalapit ka na sa Diyos ngayon, gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon, nabigo ka man bilang isang ina, huwag kang mag-alala. Lumapit ka lang sa Diyos kasi hindi ka bibiguin ni Lord. Handa ang Diyos na ayusin ang pamilya. Ibalik ang pagmamahal ng anak sa ina. I-restore ang pagsasamahan ng pamilya. Kaya ni Lord yun. Amen po ba? Minsan kasi sa isang bahay, hindi talaga maiiwasan ng tampuhan. Hindi pagkakaintindihan. Minsan tayong mga anak, pakaramdam natin, hindi tayo naiintindihan ng magulang natin. Hindi naiintindihan ng nanay natin, pero ang totoo, ito'y gawa lamang ng kaaway. Ito'y espiritu lamang ng dyablo. Kasi ang gusto ng kaaway, sirain ang pamilya. Sirain ang mga patotoo sa loob ng church. But you know what? Bibisita ang Diyos. This is my prayer and the declaration today. Bibisita ang Panginoon sa bawat pamilya, bawat mga tahanan. Sa loob ng CGCF, JDG Church. Kaya kung gusto mong bisitahin ng Diyos ang pamilya mo ngayon, humanda ka. Hello? Humanda ka. Kasi kung sumuko sa'yo ang nanay mo, si Lord hindi. Pero sa mga nanay na maka-Diyos, hindi sila sumusuko. They are willing to sacrifice everything just for their children. They can get tired.
They can get hurt. They can get mad. Sometimes they get sick, but they never give up. Pampakan naman natin si Lord sa buhay ng mga nanay natin. Kaya nga minsan, may sakit na, nagluluto pa eh. Sama-sama na ng pakiramdam, nakuha pa maglaba. Pinagplansya ka pa, kasi alam niya, papasok ka. Mga nanay, alam ni Lord yun. Hindi man nakita ng anak mo, kahit thank you, wala. Huwag ka mag-alala. You will be rewarded by God. Do not give up. Sabi mo, wala ng pag-asa. Hindi naman nila nakita yung sakripisyo mo. Kaya mga kabataan, let this be an eye-opener. Appreciate our mother. May trabaho ka, bigyan mo yung nanay mo. Kailan ba nakatikim ng milk tea yan sa'yo? Amen? Baka kahit taho, hindi makatikim. 5 piso lang ang taho, 10 piso. Amen! Ibili mo ng bestida. Gustong mag-church, bigyan mo ng pamasahe. O bumili ka ng sasakyan, ipag-drive mo, sumama ka. Kahit commute kayo, basta kasama ka, masaya yan. Ano bang takin mo? Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit anong pagkapariwarang mangyari sa'yo, may isang taong hindi susuko sa'yo. Sino yun? Sino yun? Nanay mo. Nanay mo. Ganon magmahal si Kristo. Kaya minsan kahit masasaktan sila, wala silang magawa kasi mahal ka nila. Kahit pagod na rin sila. Yes, nagsasalita sila ng masakit. Kasi ang kapal ng mukha natin minsan eh. Hindi tayo tablan eh, kaya kailangan masakit. Para kahit papaano, baka sakaling tablan tayo ng mukha natin. Tablan talaga eh. Amen! Huwag kang magalit. Pakinggan mo yung sinasabi niya, intindihin mo, unawain mo. Makikita mo, pag sumunod ka, hindi na mauulit yung masakit na salita mo. Kasi wala namang nanay na natutuwa na nasasaktan ng anak niya. Hallelujah! Amen. Kaya mga anak, huwag tayong matuwa pag nasasaktan ng nanay natin. Huwag kang papayag, dadaan ng birthday, hindi mo, dapat ikaw ang unang babate. Ikaw ang unang magbibigay ng regalo. Ang problema ngayon, dahil may mga kanya-kanya ng buhay. Happy birthday na lang muna, ma. Happy Mother's Day na lang muna, ma. Naiintindihan mo naman. Naiintindihan niya, oo. Oo na, naiintindihan. Pero hindi ba masakit yun? Unahin mo siya. Kasi buong buhay niya, inuna ka niya. Siyempre, una si Lord, tapos ikaw. Kaya ka nga niya nagawang alagaan dahil inuna niya si Lord. Hello? Mga asawa, baka ikaw pa ang bunso sa bahay niyo. Buti pa yung anak mo marunong maglaba. Ikaw ilalagay mo lang sa labahan yung damit mo, di mo pa magawa. Hello? Hello? Amen? Batiin mo ng Happy Mother's Day, bigyan mo ng bulaklak. Dapat nga, sabi ko kanina, dapat nga araw-araw yung Wife's Day. Wife's Day, araw-araw dapat yan. Meron bang anak na magtitimpla ng kape sa'yo kung walang nanay na nagluwal? Hello? Meron bang anak na re-respeto sa'yo kung hindi yan inalagaan ng nanay niya? Kaya kahit asawa mo yan, batiin mo na Happy Mother's Day! Amen. Hindi ako galit ha. Hallelujah! I-date nyo yung mga asawa nyo. Amen po ba? Ma, amen? Yakapin mo, ma. Ang ganda mo. Paimbente. Amen. Hallelujah. Hug them, embrace them. Minsan, alam mo, minsan kapag nagtotoyo ang mga mama, yakapin mo lang. Talagang tanggal toyo talaga yan. Amen. Amen? Minsan yun lang ang kulang eh, yung maalala mong yakapin yung nanay mo, kaysa kung sino-sinong niyayakap mo dyan sa labas. Hanap ka ng mayayakap. Yung nanay mo, hindi mo man lang mayakap. Ma, I love you.
Anong gusto mo, gatas? Starbucks? Amen, Coffee Bean? Jayco, ano pa ma? Amen. Hallelujah. Kasi kung mahal mo ang Diyos, dapat natural na yun sa'yo. Hello? Kung mahal mo si Lord, dapat natural na yun sa'yo. Ito may biological mother mo or katulad nung parao. Yung anak ng parao, parang adopted mother kasi siya eh. Or today, it stands for our spiritual mother. Amen? Hallelujah! Appreciate what the Lord has done through their lives. Amen? Kaya ako po nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi unang beses pa lang kami nagkita. Hindi ko pa siya tinatawag na mami noon, Pastora Violi na tawag ko sa kanya noon. Unang beses pa lang niya ako nakita. Alam ko na tinuring na niya akong anak. She prayed for me. Hindi ko makakalimutan yung unang beses kong attend ng church. Pinag-pray niya ako. Pinag-pray ako ng nanay. Amen? Kaya sa mga walang nanay dyan, huwag kang magdrama. Hello? Baka may mga uuwi dyan, mama. Wala naman akong nanay na nagmamahal sa akin. Boom! Ito yung prinsesa! Ang anak ng parao. Diba? Wala namang kapansin-pansin sa atin. Walang katsaga-tsaga sa atin. Pero may isang pastor na nagtsaga sa'yo. Nagmahal sa'yo, tinanggap ka. Yung iba pa sa atin, pinatira pa dito sa school. Kahit saan ka magpunta, mami ko yun. Diba? Brother Jesse. Amen? Mami ko yun eh. Nakakotse, mami ko yun. Amen? Napakasarap sa pakiramdam. Na alam mo na meron kang nanay, kahit anong mangyari, may nanay kang mauuwian, maiiyakan. Mananalangin para sa'yo, yayakapin ka kahit sino ka pa. May mga pagkakamali kang nagawa sa buhay mo. Pero dahil may nanay ka, natatanggap sa'yo. At magre-restore sa'yo. Salamat sa Diyos. The least we can do is to take every opportunity to treat them well. Amen? Napapagod sila, minsan nakakasakit, minsan nagagalit. Natural. Tama? But they never give up. Motherhood has no retirement. Correct? Kaya kahit minsan, may asawa na yung anak mo, padalan mo ng ulam. Padalan mo ng ulam. May sakit ka na? O sige, padalan mo ng ulam. Padalan mo ng saging. Padalan mo ng porridge. Tama? Kahit nasaan ang anak mo, padalan mo ng ganun, pupuntahan mo. Kasi ang totoo, ang pagiging nanay, walang retirement po yan. Kaya sana may benefits din. Amen. Sila yung walang retirement. Wala ring pension minsan. Kaya mga anak, ano man ang narating mo sa buhay, nakatapos ka, naging mayaman ka, masabi mo sa sarili mo, mas naging successful ka sa nanay mo. Amen? Lumingon ka. Alagaan mo sila. Huwag mo silang kalimutan. Amen. Godly moms will love you, pray for you, and guide you until God calls them home. Hanggang sa kunin na sila ni Lord. Ipagpipray ka nila, aalagaan ka at mamahalin ka. Kaya tayong mga anak, take every opportunity to treat them well. Honor them. Do not forsake your mother and her teachings. Huwag mong kakalimutan ang mga tinuro ng nanay mo sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Mami, magagalit po ba kayo kapag meron po kayong anak na walang pera? Pero dahil mahal na mahal niya po kayo, ang may bibigay niya lang po ay may pagtimpla po kayo ng gatas. Siyempre hindi. Kasi hindi naman yun sa kung anong may pera o wala eh. Hindi eh. Maipakita mo kahit anong way mo to appreciate your mother. Napakasaya na ng nanay mo. Kaya wala tayong excuses. Amen? Honor your mother every day. And to all mothers, be honored that God called you to be.
We want you to feel honored na kayo ay isang nanay. Saludo po kami sa inyo. Kaya mga kapatid, tatlong salita. Love, sacrifice, and legacy. Love, sacrifice, and legacy. Ito yung tatlong salita na handang ibigay sa'yo ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang babaeng makikilala mo sa buhay mo. Natatayong magulang mo. Nanay mo. Amen? At silang dalawa, gagamitin sila ni Lord para makarating ka sa destiny mo. You know what who Moses is? He was known as a deliverer. God used him as an instrument to deliver millions of Israelites out of Egypt. Ganun katindi ang destiny ni Moses. Pero nagsimula siya na siya'y tinuruan ng dalawang babaeng tumayong nanay niya. Amen? You want to be great? Learn to honor your mother. Hello? Gusto mong makarating sa paroroonan mo? Huwag mong iiwanan. Hindi ka lang basta lilingon, diyan ka lang ma. Diyan ka lang. Huwag mong basta lingonin lang. Isama mo sa'yo. Isama mo siya sa'yo. Dapat ka siya nauuna sa'yo eh. Amen. Siya dapat ang nag-lead. Hallelujah. Kaya mga kapatid, final thought. I want to challenge you to honor and love. Not just in words. Madaling magsabi ng I love you ngayon. Pero yung ipakita mo, araw-araw. Amen? Honor and love your mother, not just today, but every day. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At patuloy po natin i-welcome ang ating mami dito sa unahan. Sige po, palakpakan po natin si Lord.